Mga alahas, jewelry. Pero dahil nasa office yan, hindi po namin nalagyan ng alahas yan. Baka biglang maglaho. Ang bigat nito, no? Paano pinasok to rito? Ano po, ang ginamit namin dito, ano yung backhoe. Kasi ilang tonelada rin po ito, halos magdadaraw tonelada rin ang bigat niya. Kasi mas mabigat po ito kaysa sa normal na bato. So habang ginagawa yung building nyo, yun, nilalagay na yan? Pinasok na. Kasi hindi niya kayang ipasok. Kailangan sisirain mo yung glass kapag once na tapos na. Kaya pinasok na muna. Okay. Yun. Ito rin, ito naman si Kwangkong din yun. Yung isang kaibigan ko rin na si Jay ang nagpagawa nito sa China at pinadala dito. So ito naman, ang version naman niya, kapareho din ng doon, kaya lang iba lang yung kulay niya. Bronze din to. Bronze. Yun, sobrang bigat din yan. Anong sinisimbolize niya? Success, wealth, at saka prosperity. Eto, dito ko na-impress. Ito, jade din ano po to, yan. no? Jade din po yan. Pero mapapasit, kinerve ng matinding hand yan. Ito po ay isang taon daw mahigit na kinerve ng isang magaling na magka-carvings. So Ayan isang buong bato to? Yes po, bato po yan. Tapos inukit-ukit niya hanggang sa magkaroon ng mga imahe. Oho. Wow. At ito, bato to na alam mo yung jade na, alam mo yung matandang-matanda na may halong kahoy? Di ba minsan ng kahoy, nagiging parang jade din yan sa kalaunan ng napakahabang panahon. Kaya mapapansin mo, yung texture niyan, nagiging may portion na bato at kahoy. Tingnan mo naman, no? Halika, job, tingnan mo to. Paano niya na carve itong mga puno na ganito? Galing sa bato. Grabe yung pinong-pinong pati yung tao. Kinarve yan ganyan. Isang buo yan na bato. Oo. Papaswerte din yan. Pero sabi ko, talagang swerte talaga. Dahil una, isang uri ng art kasi ito eh. Isang uri ng art. Mapapasin nyo, jade elephant din to. Kaliwa at kanan yan. Yan. So ito, ang ibig sabihin yan, success and wealth naman. Bakit? Kasi ang elephant, ang sinisimbolo niya is malaki, malakas. So parang pag once na yun ang ginawa mong symbol, isang malaki at malakas, iniisip mo parang malaki at malakas ka na rin. Ganun eh, ganun ang prinsipyo, no? Parang kung ano yung nakikita mo, may vibe mo yung, yung mga qualities doon. Yun dito, isa pa to. Parang yung kanina rin. Ito, mas matindi rin po ang ano nito. Yung carvings niya. Wow! Pampaswerte din daw to. Jade din siya. Jade. Pero ibang kulay ng jade naman to. Grabe. Yun. Pero madetalyado yan. Bato, mga tao. Yung ano niya, Imagine sa isang bloke yan, ha? Isang buong, inisa-isa nila yan. Inukit-ukit yan hanggang sa magkaroon ng form. Kaya yan, talagang ano siya, yung very rare yung ganyan. Hindi siya, hindi siya, kasi ang hirap yan eh. Ang hirap. I can just imagine, paano yan? Ilang taon na gumawa nito? Ilan sila na carver? Hindi ko lang malaman. Basta ang sabi sa akin, ang nag-curve doon yan ay inabot ng mahigit 1 taon. Lang? 1 year. 1 year lang sa ganito ka-complicated na... Kaya naintindihan ko yung presyo nito. Minsan, hindi na yung bato ang pag-usapan natin eh. Yung talent na lang ng nag-curve niyan. At the same time, may pampaswerte ka na, may ano ka pa. Magkano yung price nito? Ganito po. Umabot din kami ng halos mga 7. 700? No, million. Oh my God. 7 million, guys. Yung ganyan. Pero sobrang bigat yan. Sobrang hirap naman gawin yan, no? Pero at saka ang bigat po niyan. Ito, balit din. Yan. Hindi naman masyadong mabigat yan. Kasi sabi mo raw, Kuya Curly, kapag kaya mong buhatin yung jade o yung bato, pwede mo nang iuwi. So, ito parang ano, no? Kaya ko, pwede ko naman iuwi ito? Pwede na? Joke lang. Biglang bawi, no? Ito, hindi ko kaya iuwi ito. Kailangan ang pinabubuhat namin dito, yung malalaki lang. Ito naman, yung ano namin. Uy, ganda nito. Ito naman, mapapasin mo, ganun din. Kaya mapapasin mo, pera. Pera ng Chinese, yung kaliskis niya. Pera. Kasi dapat lagi mong iisipin pera. Magkakapera ka. Pag inisip mo hindi ka makakaroon ng pera, wag asahan mo na, hindi ka na talaga makakaroon ng pera. Iba rin, ha? Pero mapapasin mo. Parang ceramic. Ano siya, mabigat to, sobrang bigat. Nga, no? Ito, pero coins din siya, pampaswerte din. Yun. So dapat siya nakaharap sa labas. Para yung swerte daw, papasok. Ito naman, palaka. Ganun din, katulad nung nasa taas kanina.
money catcher siya. Nagka-catch siya ng pera.